Ngayon magsasagot naman tayo ng mga problems about polynomials at pagkuha ng roots at saka ng solutions ng mga polynomials. Now, by definition, ang gagamitin nating techniques to find the roots or solutions ng mga polynomials will be the zero product property. Pero bago natin gamitin yung zero product property, alamin muna natin kung ano ba yung roots na tinatawag sa algebra. Now, dito sa example na to, meron tayong graph ng isang polynomial or graph ng isang function. At mapapansin nyo, yung graph natin ay nag-intersect doon sa ating x-axis, which is yung horizontal line, 3 times. At yung mga points of intersection ng ating polynomial or ng ating function ay ang tinatawag na roots or solutions or zeros ng polynomial. So, sa case na ito, since nakikita natin yung graph ng function, yung ating function ay merong solutions or roots ng x is equal to negative 2, x is equal to 0, at x is equal to 1. Kasi lahat ng points of intersection ng polynomial or ng function na yan ay nag-intersect sa x-axis doon sa mga values ng x na nakikita natin sa ngayon. Again, yung terms na zeros or roots or solutions ng polynomial, yan yung visually ay yung point of intersection ng ating function o ng ating graph sa x-axis. Now, dito sa graphs na ipapakita ko sa inyo, meron tayong graphs ng parabola at mapapansin nyo na meron tayong tatlong parabola na iba-iba yung placement nila doon sa XY plane. So, dun sa una nating set ng parabola, mapapansin nyo na yung parabola natin na hindi nagtatouch doon sa horizontal axis or doon sa x-axis. At kapag nangyari ito, dito yung tinatawag natin na polynomial na walang solutions or functions na walang solutions. So, sa madalit sabi, kapag ka nag-intersect ang ating function sa x-axis, meron siyang solutions. Now, dun sa second nating example, mapapansin nyo na yung parabola natin ay may vertex na nagtatouch doon mismo sa x-axis. So, kapag ka yung ating vertex ng ating function or yung minimum point ng ating function ay nagtatouch sa x-axis ng isang beses, ibig sabihin, meron tayong one solution para dito sa ating parabola na ito. At dito sa ating parabola, na alam natin ay representative ng quadratic equation, mapapansin nyo na yung parabola natin ay nag-intersect sa ating x-axis ng dalawang beses. So, since dalawang beses siya nag-intersect, meron tayong dalawang solutions ng ating function. So, yung parabola natin o yung quadratic functions na nagbe-behave ng tulad nito ay pwedeng magkaroon ng no solution, one solution, at saka ng two solutions. Now, itong ating function na ito ay para lang sa parabola at alam natin na yung ating polynomials ay, or functions ay may iba't ibang uri ng behavior kapag ginraph natin sila. Now, paano naman natin mahahanap yung ating roots or yung solutions kung hindi na natin nakikita yung graph ng ating function? Ito yung tinatawag natin ng pagkuha ng roots ng polynomials using algebra or algebraically finding the roots of our polynomial. At ang isa sa mga techniques ng pagkuha ng roots na ito ay yung tinatawag nating zero product property. At sa zero product property, sinasabi lang dito na kung meron tayong factors ng function at ito ay equal to 0, pwede nating i-separate yung mga factors na ito para makuha natin yung roots ng ating polynomial. Tulad ng x plus 3 times 2x plus 4, since factor ito ng ating polynomial, kapag ka-inequate natin to sa 0, pwede natin siyang paghiwalayin at magkakaroon tayo ng dalawang equations, which is x plus 3 is equal to 0 at 2x plus 4 is equal to 0. So, ito yung tinatawag na zero product properties. Pinaghihiwalay natin yung mga factors ng ating function at ini-equate natin siya sa 0 to solve for the value of x. So, for example, meron tayong polynomial na factored form, which is x minus 3 times x plus 5 equal to 0. At kailangan nating hanapin yung roots or yung zeros ng polynomial na ito. So, sa paggamit ng zero product property, ang gagawin lang natin is to separate the factors into 2 kasi dalawa yung factors niya. Meron tayong x minus 3 is equal to 0 at x plus 5 equal to 0. Now, for solving the solution, makukuha natin yung roots ng ating polynomial. At dito, since meron tayong dalawang factors, meron tayong
possible two roots ng ating polynomial. So yung first set natin, x minus 3 is equal to 0. Kapag nag-add tayo ng 3 on both sides, we'll be able to solve the equation. Now we have x is equal to 3. So ito yung isa sa mga solutions ng ating polynomial na kahit hindi natin nakikita yung graph niya, makikita natin na yung graph na ng polynomial na ito ay magkocross sa x-axis at x equal to 3. At yung pangalawa naman, minus 5 on both sides, so we'll have x is equal to negative 5. So, ibig sabihin, yung ating polynomial na ito ay meron dalawang roots or solutions. Ito yung x equal to 3 at x equal to negative 5. Now, to make sense doon sa pagkuha ng roots, alam natin na ito yung factored form ng ating polynomial. Kapag change natin to sa standard form ng polynomial or nag-multiply natin or minultiply natin yung dalawang binomials na ito using the FOIL method, magkakaroon tayo ng quadratic equations which is x squared plus 2x minus 15. So yung x squared plus 2x minus 15 ay alam natin na quadratic equation at ito ay nagbibigay sa atin ng parabola that opens upward kasi yung quadratic term natin is positive. So since nakuha natin yung solution ng ating polynomial dun sa example kanina, alam natin na ang solutions niya would be negative 5 at 3. So, ano ba yung solutions na tinatawag? So, kapag pinlot natin yung points ng x equal to negative 5 at x is equal to 3, that means yung ating parabola na nag-open upwards ay magko-cross doon sa ating x-axis at x equal to negative 5 and x is equal to 3. So, yan yung graphical representation ng solutions or roots or yung zeros ng polynomials na sinolve natin kanina lang. So kung meron tayong mga factored form ng ating mga polynomials, madali natin magagamit yung zero product property kasi ang gagawin lang natin ay i-equate yung bawat factors sa zero at isosolve yung bawat equation natin using algebra. So yung example number 1 natin, makikita natin na meron tayong tatlong factors. Iyon yung 2x minus 4, x minus 1, and x plus 4. At using the zero product property, i-equate natin yung bawat factor sa 0. So, meron tayong 2x minus 4 is equal to 0, x minus 1 is equal to 0, at x plus 4 is equal to 0. At kapag sinolve natin yung ating equation, dun sa problem number 1, mag-add 4 on both sides and divide 2 on both sides. So, we'll have x is equal to 4 all over 2 na pwede nating i-simplify into 1/2. At yung pangalawang zeros naman natin is x equal to 1 at x equal to negative 4 kasi isosolve natin yung solutions niya using algebra. Now, yung pangalawang example naman, meron tayong x times x minus 9 is equal to 0. So, meron pa ulit tayong dalawang factors, yun yung x at saka x minus 9. So, kapag inequate natin siya sa 0, meron tayong dalawang factors. Yung isang factor will be x is equal to 0, at yung pangalawang factor naman, pag nag-add tayo ng 9 on both sides to solve the equation, will give us x is equal to 9. So, yan yung pagkuha ng ating roots ng polynomials using algebra gamit ang zero product property. Now, yung pangatlo nating example, mapapansin nyo na yung ating polynomial ay nasa standard form which is 3x squared plus 9x is equal to 0. So, hindi siya naka-factored form. So, sa pagkuha ng root or roots ng ating polynomial na ito, magkakaroon tayo ng panibagong step na gagawin. So, ang una nating gagawin is to factor out 3x squared plus 9x. At pag nakuha na natin yung factored form ng 3x squared plus 9x, gagamitin natin ulit yung zero product property or equating the factors to 0 para masolve yung equation. Now, ang tanong ngayon is paano ba ang pag-factors ng mga polynomials? So, isa sa mga skills na kailangan nating malaman or matutunan sa pag-solve ng mga solutions ng bawat polynomials ay yung factoring na tinatawag. At may ilan tayong factoring techniques na aalamin para magamit natin ito sa pagkuha ng roots ng polynomial. At isa na nga dito would be the factoring of polynomials using the difference of two squares. So, yung factoring na ito ay ginagamit sa special pattern ng polynomials na pwede nating ma-encounter sa isang algebra problem. Ito yung a squared minus b squared. So kapag meron tayong mga pattern na kaparehas ng a squared minus b squared, ang factored form ng ating polynomial will be a plus b times a minus b. So magagamit lang natin tong rule na ito kapag meron tayong difference of two squares o yung dalawa nating term ay squares or perfect squares na tinatawag.
ito yung ilan sa mga examples ng polynomial na tinatawag na or nabibilang sa pattern ng difference of two squares. So mapapansin nyo sa 1, 2, and 3, yung ating first term at saka yung second term natin ay mga perfect squares. Or kapag kinuha natin yung square root ng mga term na to, ang magiging solution or ang magiging simplest form nito ay integer or whole number. So, umpisahan natin sa problem number 1. Since meron tayong 16 minus x squared na nagpa-fall under the difference of two square, kapag hiniwalay natin or finactor out natin yung ating polynomial, yung square root ng 16 is 4 at yung square root ng x squared is x. So, pwede natin gamitin yung ating formula. So, meron tayo ngayong 4 plus x times 4 minus x. So, ito ngayon yung factored form ng polynomial na nagpa-fall under sa pattern ng difference of two squares. At yung example number 2 ay isa uling polynomial na nagpa-fall under the factored or difference of two squares. So, kung if factor out natin si m squared minus 81, meron tayong m plus 9 times m minus 9. Kasi, pasok siya sa pattern ng difference of two squares. Now, yung problem number 3, we have 9y squared minus 4x squared. At mapapansin nyo na perfect squares yung first term at saka yung second term. At kinukuha natin yung difference nila. So, ang factored form niyan would be 3y minus 2x at saka 3y plus 2x. So, yan yung ating mga factored form ng ating polynomial na nagpa-fall under this case. Now, paano naman natin gagamitin yung factoring technique ng difference of two squares sa pagkuha ng solutions ng ating polynomial? So for example, meron tayong function or polynomial na x squared minus 36 is equal to 0 at kailangan natin hanapin yung roots or yung zeros ng polynomial na ito. So by factoring, alam natin na pwede natin siyang paghiwalayin using the difference of two squares at magiging or mamodify natin yung ating x squared minus 36 into x plus 6 times x minus 6. At since yung ating polynomial ay nasa factored form na, pwede na natin ulit gamitin yung ZPP na tinatawag para makuha yung root ng ating polynomial. So by equating the two factors to 0, meron tayong x plus 6 is equal to 0 and x minus 6 is equal to 0. So kung isosolve natin yung equation ng factor number 1, minus 6 on both sides and we'll end up with x equal to negative 6. At yung pangalawa naman, mag-add tayo ng 6 on both sides at meron tayong x is equal to 6. So, dito sa polynomial na x squared minus 36 equal to 0, meron tayong dalawang roots or solutions or zeros ng ating polynomial at yun yung 6 at saka negative 6. So, ito yung isa sa mga factoring techniques na pwede natin gamitin sa pagkuha ng roots ng polynomial. Now, marami tayong uri ng polynomials at hindi lahat ng polynomials ay merong pattern tulad ng pattern ng difference of two squares. So, kailangan marami tayong makita at matutunang mga patterns para mas marami tayong polynomials na ma-solve using factoring. Isa sa mga factoring techniques na gagamitin natin ngayon ay yung greatest common factor na tinatawag. So, ito yung pag-reverse ng distributive property kapag meron tayong isang polynomial in standard form. So, dun sa example ko a while ago, meron tayong 3x squared plus 9x is equal to 0. At sabi ko nga kanina, kailangan natin siyang i-factor para magamitin natin ng zero product property para makuha natin yung solution ng ating polynomial. Now, ang tanong dito is paano natin ipa-factor yung 3x squared plus 9x equal to 0 kung hindi naman siya katulad ng difference of two squares na pattern. So, sa paggamit ng ating GCF, makukuha natin yung factored form ng ating polynomial. Tandaan nyo na yung factoring, ito yung pag-undo or reverse ng distributive property. So, kapag i-reverse natin yung distributive property or kukunin natin yung original function na wala pa yung distributive property, ang GCF or greatest common factor ng ating polynomial will be 3x. Kasi yung 3x, yung common factor na makaka-divide doon sa 3x squared at saka sa 9x. So, kung i-divide natin yung 3x squared by 3x at yung 9x by 3x, yung matitira sa loob ng ating parenthesis will be x plus 9. So, ganito yung pagkuha ng factoring using GCF. So, ang ginagawa lang natin is nire-reverse natin yung distributive property. So, to check kung
tama yung iyong factoring technique o yung pag-factor dun sa polynomial, kapag distribute nyo yung 3x sa x plus 9, mapapansin nyo na ito ay equal sa 3x squared plus 9x. So, ibig sabihin, tama yung factoring method na ginamit natin. Now, yung ating second step natin, which is yung zero product property, pwede na natin siyang gamitin kasi naka-factored form na yung ating polynomial. So, meron tayo ngayon dalawang set ng solutions, which is 3x is equal to 0 at saka x plus 9 is equal to 0. And by solving each equation, yung ating unang set would be divided by 3 kasi yun yung pagtanggal ng coefficient ng x. So, it will equal to 0 kasi 0 divided by 3 is equal to 0. At yung pangalawa naman ay minus 9 on both sides. So, meron tayo ngayong dalawang solutions at yan yung x is equal to 0 at x is equal to negative 9. So, yan yung solutions ng 3x squared plus 9x equal to 0 na kahit hindi natin nakikita yung graph ng ating polynomial, makukuha pa rin natin kung saan nag-intersect yung graph ng polynomial doon sa x-axis. Now, ito yung ilan sa mga examples ng pagkuha ng roots ng polynomial using the factoring technique. Dito sa problem number 1, mapapansin nyo na yung 9x squared minus 1 ay nagpa-fall under doon sa pattern na difference of two squares. So, pwede natin siyang paghiwalayin by taking the factor of 3x plus 1 times 3x minus 1 kasi yung 9 at saka yung 1 ay parehas na perfect square. So, since meron na tayong dalawang factored form ng polynomial, pwede na natin gamitin yung zero product property. So, yung una nating set would be to solve for x, so magma-minus 1 tayo on both sides at divided by 3 afterwards. So, meron tayong x is equal to negative 1/3. So, mapapansin nyo na ginagamitan ko na lang ng mental math yung pagkuha ng x kasi dalawang steps lang naman ang kailangan natin para ma-solve natin yung value ng x. So, yung pangalawa, kung isosolve natin yung value ng x using mental math, so add 1 on both sides, so 3x is equal to 1, and then divide by 3 on both sides, so we'll have x equals 1 over 3. So, yung dalawang solutions niya would be x is equal to negative 1/3 and x is equal to 1 over 3. Now, yung pangalawa nating example, meron tayong 5x squared plus 25x is equal to 0. So, mapapansin nyo na hindi na siya difference of two squares kasi hindi naman perfect square yung 5. So, ang pwede natin gawin dito is gamitan ng GCF technique kasi ang greatest common factor ng 5x squared at 25x ay 5x. So, kapag meron tayong 5x sa labas, ang matitira sa loob would be x plus 5. At again, kapag dinistribute natin si 5x sa x plus 5, magiging 5x squared plus 25x siya. Now, mapapansin nyo na pwede na natin gamitin yung zero product property kasi na-factored out na natin yung polynomial. So, mayroon tayong 5x is equal to 0 at saka x minus 5 is equal to 0. So, by dividing both sides by 5, makukuha natin yung isa sa mga solutions which is x is equal to 0 at yung pangalawang solution natin would be x equals positive 5. So, yan yung dalawang solutions ng 5x squared plus 5x or 25x equal to 0. At dito sa pangatlong example natin, meron tayong 3x cubed minus 27x. Once again, hindi siya perfect square, so hindi siya difference of two squares, so gagamitan natin siya ng GCF technique. So again, sa pag-solve ng mga solutions, importante na makaka-identify tayo kung ano yung factoring technique na gagamitin natin sa paghiwalay ng ating polynomial. So, ang greatest common factor ng 3x cubed minus 27x would be 3x. So, kapag yung 3x ay nasa labas ng parentheses, ang matitira na lang sa loob would be x squared minus 9. So, ito ngayon yung factored form ng ating polynomial. Now, bago natin siya gamitan ng zero product property, mapapansin nyo na yung factored form natin na x squared minus 9 ay nagpo-fall under difference of two squares. So, minsan, kailangan natin gamitin ng isa or dalawang factoring techniques to completely factor out a certain polynomial, tulad ng example number 3. So, kailangan, kapag nagpa-factoring kayo, makikita nyo na nasa simplest form na yung inyong factored form bago kayo gumamit ng zero product property. So, since yung x squared minus 9 natin is difference of two squares, pwede pa natin siyang paghiwalayin into x minus 3 and x plus 3. So, yung completely factored
form ng ating 3x cubed minus 27x would be 3x times x minus 3 and x plus 3. So mapapansin nyo na meron tayong tatlong solutions or roots ng ating polynomial. Ito yung 3x is equal to 0, x minus 3 is equal to 0, at x plus 3 is equal to 0. So kapag sinolve natin yung equation, meron tayo ngayong x equals 0, x equal to 3, and x equal to negative 3. At ito yung pag-solve ng polynomials using factoring techniques at saka yung graph ng ating function.